Dumako na tayo doon sa ito, pang-apat nating topic mga bossing. Kagaganyan ho nila, no? yung, yung mga, ngayon wala nang confidential funds. Ngayon hindi na kami hiling ng confidential funds. Tapos, alam nyo, mas lalo ho silang nahalata doon sa super laki ng budget na hinihiling nila noong 2025 para po doon sa 2025. Bakit to mga kababayan? Biglang, tingnan mo, biglang 900 bagsak ng kalahati. Halos lagpas kalahati yung ibinagsak nung hinihingi nila ngayon na budget, no, for 2026. Biruin mo, 903 na lang yung hinihingi ho nila mga kababayan. Samantalang nung for 2025 is magkano? Grabe. 2 billion ho, lagpas 2 billion po yung hinihingi ng Office of the Vice President. Ngayon biglang bagsak dahil po siguro, nako, hindi uubra to sa Kongreso. May naninita sa atin na Kongreso tungkol sa budget. Kinukwenta nila kung magkano lang ang dapat. So ngayon, sigurado ako mga bossing, wala nang 100 million na wala nang 100 million na sinasabi ni Coco Pimentel na mga para daw po sa tawag dito, mga advisor. Sa kagaganyan ho nila mga kababayan, ayan, basahin nyo po, no? Approval rating ni BC o ni BP Sara Dumausdos bumabagsak po. Totoo naman po yan mga bossing. Biruin nyo po dati tayo nakasuporta po tayo dyan sa mga yan di ba? Todo suporta tayo sa mga yan. Pero ito po yung mga puro kalokohan na yung naririnig ho natin, hindi nila masagot yung mga confidential funds. Hindi na ho ako aalis ng pwesto Ayun, mataas na yung araw. Alam ko against the light, hindi naman ako importante dito at ang importante yung sinasabi ko, naabutan na tayo ng araw. No? Hindi nila mga masagot ho, mga kababayan. So ang nangyayari po, eto, lalo silang nahahalata. Tapos bigla silang mag-a-adjust ng kanilang budget for 2026 na hindi na 2 billion. Kasi tingin ko, isa lang po ang dahilan niya kung bakit hindi nahihingi ng budget na ganong kalaki at hindi nahihingi ng confidential funds. Dahil nga po, nasisita at nasisilip sila. Baka mga nadala po. No, may ganito pala kapag hindi na yung tatay ko ang nakaupo. Ganyan Basahin ko mga bossing. Approval ratings ni BP Sara Dumausdos. Bumaba sa 36% ang approval ratings ni Vice President Sara Duterte sa second quarter ng 2025 mula sa 42% na naitala niya sa unang 3 buwan ng taon, habang tumataas naman sa 42% ang nooy ay 35 lang na disapproval ratings sa kanya ng publiko. At ito pa ho, mga kababayan, tapusin ko na. Ayon sa latest survey ng Publicus Asia, at ito pa ho, mga kababayan, akalain mo doon sa dating survey, 14% ang presidente. Maniniwala ho ba kayo doon? Tingnan nyo na nga lang paano, kung sino pa yung kumikilos, kung sino pa yung gumagawa, siya pa yung 14%. Di po ba, mga bossing? Kung sino pa yung mga hindi makasagot, siya pa yung mataas ang approval. Di po ba? Ako, naniniwala ako dito, mga bossing, na talagang pabagsak yan. Kung tayo ho nakasuporta sa kanila dati na nawalan ng ganas na sumuporta sa kanila. Bakit to? Dahil dito sa mga hindi nila maipaliwanag, hindi nila maisagot. At dahil na din po doon sa paulit-ulit na pagsisinungaling ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Sino naman po ba ang gaganahang sumuporta sa kanila pag ganyan? Di po ba mga bossing? Ulitin ko, nakikita ko yung mga komento nyo dyan pero hindi ko mabasa dahil nga sa sinag na din po ng araw, mga kababayan. May inaayos po kasi doon sa ating studio, no? At inaayos din po yung internet natin, mga bossing, kasi may nangyaring hindi inaasahan kagabi. Ay nako, paulit-ulit na lang po yung mga ganyan, mga bossing. Confidential funds, wala na kasi nasita na.
Halata ho, di ba? Eh, budget, naku, kalahati na lang. Kasi nasisilip din pala. Ngayon, para siguro inisip nila, para wala nang masilip sa confidential funds, huwag na tayong humiling. Total naman 460 million yung confidential funds kada taon nung panahon ng mayor pa lang ang ating vice presidente. Oh, di ba? Tapos dati, nasilip yung 2 billion nila. O ngayon, 903 na lang. Mas lalo pong nasisilip. At lalo po yan ang dahilan kung bakit po patuloy na pagbulusok, pagbaba ng ratings ng ating vice presidente ho, mga kababayan. Madami kayong pagdadaanan, no? Impeachment. Madami kayong ipapaliwanag diyan sa impeachment. Unang-una, itong confidential fund sa impeachment. Sumunod, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. May mga bribery pa. Di po ba, mga kababayan? Pagka hindi naman daw umubra yung impeachment na yan, magkakaso naman daw po ang Congress, mga bossing. Magkakaso ng plunder sa Vice Presidente. At ito pa, ICC pa. Di ba, madaming naghahabol po sa kanila, mga kababayan. Kaya, yung 2028 na election, huwag nyo muna asahan. No? Kumbaga, nakahango muna ngayon yan. Kung sakali na umabot tayo sa 2028 election, nako po, yan, magkakaalaman. Kung totoo ba yung sinasabi ni Mark Ramos na bumabagsak ang porsyento at wala nang sumusuporta sa Vice Presidente. Ayo ba, mga bossing? Totoo kaya yung sinasabi ni Mark Ramos, wala nang sumusuporta sa Vice Presidente? Diyan po magkakaalaman. Pero ngayon pa lang po, nakikita naman po natin yung bilang nung inyong mga senador. Di ba sila Bongo? 20 milyones na lang. Ako po ay naniniwala na wala ni isang DDS ang hindi boboto diyan sa mga senador na yan. Dahil yan po yung mga pag-asa nila na hindi ma-impeach yung idol nilang si Sara Duterte. Na hindi, ayan ang isa sa mga magliligtas sa dating Pangulong Duterte para makauwi ng Pilipinas. Kahit na anong pangako nila, kahit na anong Duterte 7 na sinasabi nila na iuwi ang dating Pangulo, malabo pa din ho yun. Kasi ang magdedesisyon yan, ICC. Ano po, at eto, naka-line up pa yung si Bato at si Bongo at ang Vice Presidente. Kung di ako nagkakamali, si Bato at si Bongo, second batch, third batch ang Vice Presidente. Yan ang sinasabi. Ano ho, mga kababayan, malabo, napakalabo po, no? At tingin ko ho, hindi na sila ganun kalakas dahil wala na nga din tayo Tapyas na din po ng 12 milyones yan, mga kababayan. At sa nakikita natin, mga bossing, yung kakamping at itong red ay nagsasanib puwersa po dahil iisa ho ang gustong mangyari no? Para sa kapakanan ng bayang Pilipinas, hindi lang para sa iisang pamilya o iisang presidente, dating presidente. Di po ba? Hindi lang po sa Duterte family, kundi po sa buong Pilipinas. Pagtindig sa West Philippine Sea, ayan, nakatindig ang gobyerno natin sa West Philippine Sea po, mga kababayan. Di ba? Diyan po talaga magsasanib puwersa yan. At pag nagsanib puwersa yan, alam nyo naman po ang kakamping solid, 15 to 16 million na ho yan. No, baka mas more than pa ho. Plus tayong mga government supporters. Sabihin na natin, nabawasan ng mga DDS. Di po ba? Pero matatag pa din po. Pag pinagsama yan, baka ang mangyari, 20 milyones po yung mga boboto kay Sara Duterte at 40 milyones po ang boboto naman po kung sino ang tatayo o kung sino ang itataas ang kamay ng administrasyon. Pero malayo pa ho yun.
May 3 taon pa ho yun, mga kababayan. O ito muna, asikasuhin muna nila yung mga gusot nila. At sa nakikita natin, pababa ng pababa ang ratings ng Vice Presidente. Yan ang posibleng ikatalo nila. Anyway, dumako tayo sa susunod nating topic.